Bago ka mag-isip kung kailan ka pupunta sa airport, sandali lang. Isipin mo muna ito. Maraming seniors ang nagsasabi, pareho lang naman ang biyahe. Bakit parang mas nakakapagod ngayon? At tama ka. Hindi dahil may mali kang ginagawa, hindi dahil mabagal ka, kundi dahil mas mabilis na ang sistema at mas kaunti na ang malinaw na paliwanag. Ngayon, ang airport ay puno ng screen, kiosk at tahimik na patakaran na inaasahang alam mo na agad. Kapag nagkamali ka, hindi ka pinapagalitan. Pero napapagod ka, nadidelay ka, at minsan nawawala ang kontrol mo sa biyahe. Ako si Ate Clara. Matagal na akong nakikinig sa mga kwento ng seniors na bumibiyahe. Mga tanong na mahina lang itinanong. Mga abalang sana ay naiwasan kung may nagsabi lang ng mas maaga. Isipin mo ako bilang isang anak, isang pamangkin, isang kapitbahay na pwede mong lapitan. Hindi para manakot, hindi para magmadali, kundi para magpaliwanag ng dahan-dahan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 12 airport rules na mahalagang malaman ng mga lampas 70 sa 2026. Hindi para takutin ka. Hindi para sabihing may mali kang ginagawa, kundi para mas maging kalmado ang galaw mo at mas maging malinaw ang mga dapat mong asahan. At kung pakiramdam mo na makakatulong ito sa'yo o sa ibang seniors na katulad mo, maaari mong i-like ang video na ito. Sa ganitong paraan, mas marami pa ang makakarinig ng impormasyong dapat sana'y malinaw para sa lahat. Handa ka na ba? Simulan natin. Isa, mga dapat i-check 24 na oras bago ang lipad na madalas nakakaligtaan ng seniors. Isang araw bago ang biyahe, karamihan sa atin iniisip na tapos na ang lahat. May ticket na, may schedule na, handa na ang bag. Pero dito nagsisimula ang maraming abalang hindi inaasahan ng seniors. Hindi sa airport, hindi sa security, kundi sa 24 na oras bago ka pa umalis ng bahay. Marami na akong nakausap na seniors na maaga namang gumising, maayos ang gamit pero pagdating sa airport, biglang nagkagulo ang biyahe. Hindi dahil mali sila, kundi dahil may 3 bagay na hindi nila nasilip ng maaga. Una, ang check-in status. May ticket ka, pero hindi ibig sabihin naka-check-in ka na. May airlines na inaasahang online ka mag-check-in, lalo na kung wala kang app or hindi ka sanay sa cellphone. Kapag dumating ka sa maling linya, doon nagsisimula ang delay. Ikalawa, ang boarding pass. Minsan may email na hindi nabuksan. Minsan may attachment na hindi na print. At minsan, sa airport mo palang malalaman na pending pala ang status mo. Ikatlo, ang assistance o mobility note. Maraming seniors ang nagsasabing, sa airport ko na lang sasabihin. Pero sa 2026, mas marami ng sistema ang kailangang naka-encode bago ka dumating. Isang tawag lang sana, isang check lang sana. Pero kapag hindi nagawa, ikaw ang mapapagod. Kaya kung may isang bagay akong hihilingin sa'yo, ito iyon. Isang araw bago ang biyahe, huminto ka sandali. Silipin ang ticket, silipin ang email. Siguraduhin na malinaw ang status mo bago ka pa lumabas ng bahay. At dito ako magsasalita bilang isang taong kasama mo sa paglalakbay na ito. Kung ang ganitong mga paalala ay pakiramdam mo ay mahalaga, hindi lang para sa iyo kundi para sa iba pang seniors na tahimik lang din na nahihirapan, ang pag-subscribe sa channel na ito ay isang paraan ng pagtutulungan. Hindi ito para sa akin lang. Ito ay para mas marami pa ang makarinig ng mga bagay na sana ay may nagsabi na noon pa. Hindi ka nag-iisa. Magkasama tayo dito. 2. Kailan at paano dapat humiling ng mobility assistance ng tama? Maraming seniors ang nag-iisip, kung kailangan ko ng tulong sa airport ko na lang sasabihin. Dati, pwede pa iyon. Pero ngayon, lalo na papasok ng 2026, unti-unti nang nagbago ang sistema. Ang mobility assistance ay hindi na basta hinihingi sa huling minuto. Ito ay inaayos sa loob ng sistema bago ka pa makarating sa airport.
May nakausap akong isang tatay, 72 taong gulang. Maaga siyang dumating, may oras pa. Pero pagdating niya sa counter, sinabihan siyang, "Susubukan po namin." At doon nagsimula ang pagod. Hindi dahil walang staff, kundi dahil wala sa booking niya ang request. Kapag ang tulong ay hindi naka-encode, napupunta ka sa dulo ng pila. Minsan may darating, minsan wala. At habang naghihintay, ikaw ang napapagod. Mahalagang linawin ito. Ang mobility assistance ay hindi lang wheelchair. Kung nahihirapan kang tumayo ng matagal, maglakad ng malayo, magmadali sa gate, magbuhat ng mabigat, yan ay itinuturing na mobility limitation. Hindi ito kahinaan. Hindi ito paghingi ng pabor. Ang tamang oras ng pag-request ay pagkatapos mong mag-book o hindi bababa sa 24 hanggang 48 oras bago ang biyahe. At kung hindi ikaw ang sanay tumawag, pwedeng ang anak, kapatid o kasama mo ang gumawa nito para sa'yo. Isang malinaw na request lang ang kailangan. Hindi mahabang paliwanag, hindi pagmamakaawa. Kapag maaga itong ginawa, ang tulong ay naghihintay na sa'yo. Hindi ka na maghahanap, hindi ka na magmamadali, at mas may lakas ka para sa mismong biyahe. Tandaan mo ito, ang airport ay mabilis. Pero ang katawan natin, may sarili ring ritmo. Ang sistema ay pwedeng ayusin. Basta alam mo kung kailan at paano hihingi ng tulong. 3. Bakit mas maayos ayusin ang early boarding sa check-in, hindi sa gate? Maraming seniors ang nagsasabi, "Sa gate na lang ako magtatanong, doon naman sila tumatawag." At naiintindihan ko iyon. Dahil sa mata ng pasahero, ang gate ang huling hakbang. Doon nagsasama-sama ang lahat, doon ka sasakay. Pero sa sistema ng airport, huli na ang gate. Kapag nasa gate ka na, ang boarding ay may oras. May pila, may pressure, at may desisyong kailangang gawin ng mabilis. Doon nagiging mahirap ang early boarding para sa maraming seniors. Hindi dahil bawal, kundi dahil wala na sa tamang oras. Ang early boarding ay hindi hiwalay na hiling. Ito ay bahagi ng mobility support na kailangang makita ng sistema bago pa man dumating ang araw ng lipad. Kung sa gate ka palang magtatanong, madalas ganito ang sagot, "Susubukan po namin." Minsan may mangyayari, minsan wala. At habang naghihintay ka, nakaupo ka man or nakatayo, nakakaramdam ka ng kaba dahil ayaw mong humarang, ayaw mong makisabay, ayaw mong makaabala. Pero ito ang mahalagang tandaan. Hindi ito tungkol sa pakikisabay, ito ay tungkol sa kaligtasan ng katawan mo. Kung nahihirapan kang tumayo ng matagal, kung masakit ang tuhod o balakang, kung mabilis kang mapagod sa siksikan, ang early boarding ay hindi luho. Ito ay pag-iingat. Ang tamang lugar para ayusin ito ay sa check-in. Doon may oras, doon may access ang staff sa sistema. Doon pwedeng ilagay ang tamang note sa boarding pass mo. Kapag naka-encode na ito, iba ang galaw sa gate. Hindi ka na maghihintay ng hiwalay. Hindi ka na magpapaliwanag. Kadalasan, tatawagin ka na lang kasabay ng assisted boarding. Tahimik. Maayos, walang tensyon. Maraming seniors ang nagulat kapag naranasan nila ito sa unang beses. Sinasabi nila, "Ganito pala dapat." Oo, ganito talaga. Hindi dahil may espesyal kang hinihingi, kundi dahil alam mo kung saan inaayos ang tamang bagay. Ang airport ay mabilis. Pero kapag tama ang ayos mo sa umpisa, hindi mo kailangang magmadali sa dulo. 4, may karapatan din ang kasama mo. Kapag alam mo kung paano ito hilingin, maraming seniors ang mas kampante kapag may kasamang anak, kapatid o asawa. Hindi dahil hindi nila kaya mag-isa, kundi dahil mas maayos ang galaw kapag may pamilyar na tao sa tabi. Pero may isang bagay na madalas hindi malinaw. Kapag ikaw ay may mobility support or special assistance, may epekto rin ito sa kasama mo. May nakausap akong isang lola na may kasamang anak. Magkasama silang dumating,
Magkasama silang nag-check-in. Pero sa boarding, tinawag ang lola at naiwan ang anak sa pila. Hindi dahil may mali silang ginawa, kundi dahil hindi na ipaalam sa sistema na kailangan nilang manatiling magkasama. Sa maraming airlines, kapag ikaw ay nakatag para sa mobility or assisted boarding, may opsyon na i-link ang isang companion sa'yo. Ibig sabihin, hindi kayo paghiwalayin mula check-in hanggang boarding. Pero hindi ito automatic. Kailangan lang itong banggitin ng malinaw. Hindi sapat ang magkasama po kami. Dahil sa mata ng sistema, hiwalay pa rin ang booking. Ang mahalaga ay ipaalam na ikaw ay may assistance at ang kasama mo ay bahagi ng paglalakbay mo. Kapag naayos ito ng maaga, nagbabago ang takbo ng lahat. Magkasama kayong tatawagin, magkasama kayong lalakad, at mas kalmado ang kilos sa loob ng eroplano. May isa pang sitwasyon na mas hindi kilala. Paano kung ang kasama mo ay hindi sasakay ng eroplano? Sa ilang airports, may tinatawag na gate pass. Ito ay pahintulot para ang isang kapamilya ay makadaan sa security at makasama ka hanggang gate. Hindi ito laging available. Hindi rin ito garantisado. Pero kapag may mobility need ka, madalas sapat na ang maayos na pagtatanong. Ang punto rito ay simple. Ang paghingi ng kasama ay hindi luho. Ito ay bahagi ng pag-aalaga sa sarili mong biyahe. Mas maayos ang galaw kapag hindi ka nag-iisa. Mas kalmado ang isip kapag may kilala kang katabi. At sa maraming pagkakataon, pinapayagan ito ng sistema. Kailangan mo lang malaman na pwede pala. 5. Mga salitang mas mabuting huwag sabihin sa security para hindi bumagal ang proseso. Makinig ka muna sa akin, parang anak mo. O parang apo mo na ayaw kang mapagod sa pila. Maraming seniors ang nahihirapan sa security, hindi dahil may mali silang dala, kundi dahil may nasasabi silang hindi dapat sabihin. Minsan, hindi natin namamalayan. Tahimik lang naman ang intensyon, gusto lang magpaliwanag. Pero sa security, ang sobrang paliwanag ang mismong nagpapabagal ng lahat. Kapag tinanong ka, may dala po ba kayong liquids? At sumagot ka ng mahaba, doon nagsisimula ang problema. Kaunti lang yan. Gamot ko yan. Matagal ko na pong dala yan. Sa isip natin, nagiging malinaw. Sa sistema nila, nagiging komplikado. Sa gitna ng pila, habang may naghihintay sa likod mo, doon tumataas ang kaba ng seniors. Napapabilis ang boses, napapahaba ang paliwanag. May isang lolo akong nakausap, 70 taong gulang. Tahimik lang sana ang screening niya. Pero nang tanungin siya, sinabi niya lahat ng kwento ng gamot niya. Hindi siya pinagalitan, pero pinatabi siya at doon siya natagalan. Hindi dahil bawal ang dala niya, kundi dahil marami ang nasabi. Sa security, mas ligtas ang maikli. Mas malinaw ang simple. Isang linya lang. Isang malinaw na sagot. At dito ko gustong huminto sandali. Kung naranasan mo na ang ganitong kaba sa security o may isang salita na hindi mo alam kung tama bang sabihin, isulat mo sa comments. Isipin mo ako bilang anak mo, apo mo o kapitbahay mo na gustong makinig. Sabihin mo, anong bansa ka lilipad? Anong airport? Ilang taon ka na? Hindi para husgahan. Hindi para itama ka sa harap ng lahat, kundi para matulungan ka ng tahimik. Maraming seniors ang nagbabasa pero hindi nagsusulat. Naiintindihan ko yon. Pero kung ikaw ay nandito, kasama mo kami. Walang maling tanong. Walang nakakahiya. Minsan, isang comment lang ang nakakatulong sa hindi lang isang tao, kundi sa marami pang katulad mo. Kaya huwag kang mag-atubili. Nandito kami, makikinig kami. 6. Mga gamot sa biyahe sa ibang bansa. Saan madalas natitigil ang seniors? Hindi lahat ng problema sa biyahe ay nangyayari sa boarding o sa upuan. Minsan, nasa bag lang. Tahimik at mukhang walang mali. Sa loob ng maraming bansa, lalo na kapag international ang lipad, ang tinitingnan ng opisyal ay hindi kung kailangan mo ang gamot. Ang tinitingnan nila ay
Paano ito dinala? May pagkakaiba ang rules ng bawat bansa, may ilan na maluwag, may ilan na mahigpit, at may ilan na tahimik lang. Pero seryoso kapag may nakita silang hindi malinaw. Sa maraming kaso, ang problema ay unlabeled pills, mga tableta na nailipat sa maliit na lalagyan. Daily Organizer. Walang pangalan, walang reseta na kasama. Sa ilang bansa sa Asia at Middle East, lalo na sa Japan, UAE at ilang bahagi ng Europe, maaaring itanong kung ano ang laman, kung para saan, at kung ilan ang dala mo. Hindi dahil masama ang gamot, kundi dahil hindi malinaw sa kanila. Dito ko ilalagay ang isang maikling kwento. May isang lola, papunta sana sa apo niya. May dala siyang maintenance meds. Lahat ay legal. Lahat ay para sa kanya. Pero dahil nailipat sa organizer, pinatigil siya sandali sa arrival. Hindi siya pinarusahan. Hindi siya pinauwi. Pero napagod siya. At natakot. Isang maliit na bagay pero mabigat sa pakiramdam. Ang mas ligtas na gawin, lalo na kung international ang biyahe, ay panatilihin ang gamot sa original pharmacy bottles. Malinaw ang pangalan, malinaw ang dosage. Kung kailangan mong magdala ng liquid medication, insulin or medical nutrition, ito ay karaniwang pinapayagan. Pero kailangang ideklara ng maaga, hindi ipaliwanag ng mahaba, ideklara lang. Isang simpleng linya, isang malinaw na tono. Ang mahalaga ay ito. Ang bawat bansa ay may sariling paraan. At ang katawan ng senior ay hindi dapat dumaan sa hindi kailangang stress. Kapag malinaw ang gamot, mas maayos ang pagdating, mas kalmado ang isip, at mas magaan ang simula ng pagbisita. 7. Mga medical bag sa eroplano. Alin ang ligtas, alin ang nagdudulot ng abala. May mga bag na tinitingnan lang, may mga bag na tinatanong, at may mga bag na kahit wala namang mali ay biglang nagiging sentro ng atensyon. Para sa maraming seniors, ang medical bag ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Insulin, maintenance meds, medical devices, mga bagay na hindi pwedeng iwan. Pero sa airport, hindi lahat ng bag ay nakikita sa parehong paraan. May pagkakaiba ang medical bag at ang ordinaryong carry-on. Sa papel, malinaw ito. Sa aktwal na pila, minsan hindi. Ang madalas magdulot ng abala ay hindi ang laman, kundi ang itsura ng bag. Kapag ang medical items ay nakahalo sa damit, charger, at personal na gamit, nagiging mahirap ipaliwanag kung alin ang alin. May isang senior na nakausap ko. May dala siyang maliit na cooler bag. Hindi malaki, hindi mabigat, pero dahil wala itong label, tinignan ito ng mas matagal. Walang kinuha, walang itinapon, pero ang oras nawala. Sa maraming airlines, lalo na sa US at the international routes, ang malinaw na medical bag ay kadalasang hindi binibilang bilang regular na carry-on. Pero kailangang malinaw na iyon talaga ang gamit nito. Isang simpleng label, isang hiwalay na lagayan, isang ayos na nagsasabing, medical ito. Sa loob ng eroplano, may isa pang detalye na madalas hindi na pag-iisipan. Saan mo ilalagay ang bag? Sa overhead bin ba? Sa ilalim ng upuan? Para sa temperature-sensitive medication, ang overhead bin ay maaaring uminit. Mas ligtas itong manatili sa tabi mo. At dito ko gustong huminto sandali. Kapag ikaw ay bumibiyahe, paano mo inaayos ang mga gamot mo? Nakahalo ba sila sa ibang gamit? May hiwalay ka bang bag? O may karanasan ka bang nahinto o natanong dahil dito? Isipin mo lang ang tanong na iyon habang nagpapatuloy tayo. Dahil sa susunod na bahagi, ang katawan mo naman ang haharap sa usapan. 8. Ang tamang upuan ay hindi luho. Ito ay pag-aalaga sa katawan. Kapag mas bata pa tayo, ang maling upuan ay abala lang. Masikip, hindi komportable, pero natitiis. Pagdating ng lampas 70, iba na ang epekto. Ang maling upuan ay hindi lang nararamdaman sa ere. Nararamdaman ito paglapag, sa pag-angat, sa unang hakbang palabas ng eroplano. Maraming seniors ang nag-iisip na ang aisle seat,
bulkhead o mas maluwag na espasyo ay preference lang, parang bonus, parang luho. Pero sa maraming airline policies, lalo na kapag may mobility limitation, ang tamang upuan ay maaring ituring na accessibility need. Kung kailangan mong tumayo ng madalas, mag-unat ng tuhod, gumamit ng tungkod, umiwas sa mahabang pagkakaupo, ang aisle seat ay hindi pabor. Ito ay pag-iingat. Ang mahalagang punto dito ay kung paano ito hinihiling. Kapag sinabi mong, mas gusto ko lang po, madalas hindi ito uunahin. Pero kapag malinaw na ang dahilan ay katawan, nagbabago ang usapan. Hindi mo kailangang humingi ng upgrade. Hindi mo kailangang makipagtalo. Ang kailangan lang ay malinaw na paliwanag na ito ay para sa kaligtasan mo. Mas maayos itong inaayos sa check-in o sa booking stage, hindi sa loob na ng eroplano. Kapag maaga itong napag-usapan, mas maraming opsyon, mas kaunting stress, mas kalmadong galaw. At ngayon, dito ko ilalagay ang isang maikling eksena. May isang senior na nakausap ko. Paglapag ng eroplano, lahat ay tumayo. Siya nanatiling nakaupo. Hindi dahil ayaw, kundi dahil hindi kaya. Masikip ang gitnang upuan. Hindi niya maiunat ang tuhod. Kailangan niyang huminga muna bago makalakad. Sabi niya, sa biyahe okay lang. Pagkatapos doon ko naramdaman. Iyan ang madalas hindi na pag-uusapan. Ang tamang upuan ay hindi tungkol sa biyahe lang. Ito ay tungkol sa kung paano ka lalakad pagkatapos ng biyahe. Kung ang katawan ay aalagaan, mas magaan ang dating. At mas buo ang lakas sa pagdating. Siyam. Kapag na-miss ang connecting flight, hindi palaging kasalanan ng senior. May isang sandali sa airport na tahimik, pero mabigat. Nasa gitna ka ng terminal. May hawak kang boarding pass. At biglang sinabi ng staff, close na po ang boarding. Walang sigawan, walang drama. Pero parang may bumagsak sa dibdib. Maraming seniors ang agad nag-iisip, ako ang may mali. Mabagal ako. Dapat mas maaga ako. Pero hindi palaging ganoon. Sa aktar malibiyahe, maraming bagay ang hindi kontrolado ng pasahero. Gate change, delayed arrival, mahabang lakaran, o kaya'y kulang na mobility support. Kapag ikaw ay may mobility limitation o nakatag para sa assistance, iba ang tinitingnan ng airline. Kung ang delay ay dahil late na dumating ang unang flight, kulang o huling dumating ang assistance, biglang pinalitan ang gate. Masyadong maiksi ang connection time, may mga sitwasyon na responsibilidad ng airline ang maghanap ng solusyon. Hindi ito automatic. Hindi rin ito palaging malinaw, pero ito ay umiiral. Ang problema, maraming seniors ang tahimik lang, uupo sa gilid, maghihintay, o minsan uuwi na lang. Hindi dahil wala silang karapatan, kundi dahil hindi nila alam na pwede pa palang magsalita. Kapag na-miss mo ang connecting flight, ang mahalaga ay saan ka pupunta. Hindi sa ticket counter na pang check-in, hindi sa gate na sarado na. Kadalasan, ang dapat hanapin ay ang airline service desk o ang rebooking desk. Kung ikaw ay may assistance o mobility tag, banggitin ito. Hindi para magreklamo, kundi para ipaalam na ang sitwasyon ay may konteksto. Maraming airlines ang may obligasyon na i-rebook ka ng walang dagdag na bayad kung malinaw na ang pagkaantala ay hindi mo kontrolado. Hindi ito diskarte, hindi ito pakikipagtalo, ito ay pag-alam kung kailan ka dapat tulungan ng sistema. Mahalagang tandaan ito dahil sa biyahe na may koneksyon, ang oras ay mabilis. Pero ang katawan ng senior may hangganan. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo agad. Minsan, ang kailangan lang ay malaman na may karapatan ka ring umusad muli. 10. Ang ID checklist sa 2026. Isang maliit na detalyeng kayang huminto ng biyahe. Bago ang susunod mong lipad, huwag muna ang damit. Huwag muna ang sapatos. Buksan mo muna ang wallet mo.
Sa 2026, mas mahigpit na ang pagtingin sa valid identification. Hindi dahil gusto nilang pahirapan ng seniors, kundi dahil mas dumami na ang automated checks. Para sa domestic flight sa US, ang Real ID Compliant ID ay mahalaga na. Kung ang driver's license o state ID mo ay walang star o may nakasulat na not for federal identification, maaaring hindi ito tanggapin bilang primary ID sa security. Kapag ganoon ang ID mo, kailangan mo ng passport o isang Real ID state card. Ito ang unang check sa listahan. May star ba ang ID? Hindi pa ba expired? Ikalawa, ang passport validity. Maraming bansa ang nangangailangan ng passport na valid pa ng 6 na buwan mula sa petsa ng pagdating. Kahit hindi pa expired, pwede kang harangin kung masyado nang malapit ang expiration date. Ikatlo, ang second ID. Sa 2026, mas maraming airport ang gumagamit ng biometric verification, face scan sa kiosk, boarding gate o passport control. Kung malaki na ang ipinagbago ng itsura mo mula nang kuhanan ang passport photo, maaaring mag-hesitate ang system. Kapag may dala kang second ID na may mas bagong litrato, mas madaling pumasok ang human officer para i-clear ka manually. Ito ay hindi requirement, pero ito ay proteksyon. Ikaapat, ang pangalan at consistency. Siguraduhing pareho ang pangalan sa ticket, boarding pass at ID. Kahit maliit na pagkakaiba ay pwedeng magdulot ng delay. At panghuli, ang physical access sa ID. Huwag itong ilagay sa ilalim ng maraming gamit. Sa checkpoint, mas kalmado ka kapag hindi ka naghahanap. Ang lahat ng ito ay hindi komplikado. Pero kapag nakaligtaan, dito humihinto ang biyahe ng maraming seniors. Isang checklist lang, isang tahimik na paghahanda, at mas maayos ang simula ng buong paglalakbay. 11. Senior fares at hidden fees. Bakit mas mahalaga ang flexibility kaysa discount? Kapag nagbubook ka ng flight at mamayagisang na may nakita kang salitang senior fare, madaling isipin na mas mura na ang lahat. Natural iyon. Sino ba ang ayaw makatipid? Pero sa maraming airlines, lalo na sa 2026, ang senior fare ay hindi palaging ibig sabihin na mas mababa ang kabuuang gastos. Sa papel, may nakasulat na discount. Pero kapag binasa mo ang details, makikita mo ang fees na hindi agad napapansin. Phone booking fees, agent assistance fees, seat selection fees, change fees. Para sa ilang senior fares, ang mga ito ay nababawasan pero bihirang nawawala. Dito pumapasok ang isang mahalagang pag-unawa. Para sa seniors, ang tunay na halaga ng tiket ay hindi lang presyo. Ito ay kakayahang magbago ng plano. Kapag napagod ka, kapag may sumakit, kapag may hindi inaasahang nangyari, may mga fares na mas mura pero mahigpit, walang refund, mahal ang change. At kapag nagkamali ka ng petsa, masakit sa bulsa. Mayroon ding fares na mas mahal sa simula, pero mas maluwag, mas madaling baguhin, mas madaling kansilahin. Hindi ito para sa lahat, pero para sa maraming seniors, ito ang mas ligtas na pagpili. Sa halip na itanong, may senior discount po ba? Mas mainam itanong, aling ticket ang mas flexible kung may kailangan akong baguhin? Ngayon, dito ko ilalagay ang isang maikling kwento. May isang senior na bumili ng murang tiket. Masaya siya sa simula. Pero ilang araw bago ang lipad, sumakit ang tuhod niya. Kailangan niyang magpaliban. Pero ang change fee ay halos kapareho ng bagong tiket. Kung mas flexible sana ang fare, mas kaunti ang stress, mas kaunti ang gastos. Ito ang madalas hindi sinasabi, hindi dahil tinatago, kundi dahil hindi tinatanong. Sa 2026, habang mas mabilis ang booking systems, mas mahalaga ang tamang tanong. Hindi palaging mas mura ang mas praktikal, at hindi palaging mas mahal ang mas ligtas.
Ang mahalaga ay angkop ito sa katawan mo, sa kalusugan mo, at sa posibilidad na magbago ang plano. 12, hindi ka pabigat, ang paghingi ng tulong ay bahagi ng sistema. May isang pakiramdam na tahimik lang pero mabigat. Maraming seniors ang may dala nito tuwing nasa airport sila. Baka istorbo ako. Baka abala ako. Baka masyado na akong humihingi. At dahil sa pakiramdam na iyon, maraming tulong ang hindi hinihingi. Maraming sakit ang tiniis. Maraming pagod ang inipon. Pero ito ang mahalagang malaman. Ang sistema ay ginawa para tulungan ka rin. Hindi lang para sa mabilis. Hindi lang para sa bata. Hindi lang para sa sanay sa app at kiosk. Kapag humihingi ka ng tulong, hindi ka lumalabag. Hindi ka nakikisiksik. Hindi ka umaabuso, ginagamit mo lang ang bahagi ng sistemang talagang inilaan para sa'yo. May mobility assistance, may assisted boarding, may companion support, may medical allowance. Ang lahat ng ito ay hindi special favor. Ito ay accessibility. Ngunit naiintindihan ko kung bakit maraming seniors ang nagdadalawang isip. Ayaw nating magmukhang mahina. Ayaw nating makaramdam na pabigat tayo sa iba. Dito ko ilalagay ang huling kwento. May isang senior na tahimik lang sa buong biyahe. Hindi humingi ng tulong. Pinilit ang mahabang lakaran, pinilit ang mabibigat na bag. Pagdating sa gate, nakaupo siya. Tahimik, pagod na pagod. Sabi niya, kung alam ko lang na pwede pala, sana humingi ako. Walang galit sa boses niya. May konting panghihinayang lang. At iyon ang gusto nating iwasan. Ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda na inaalagaan mo ang sarili mo. Sa 2026, mas mabilis ang airport, mas kaunti ang paliwanag, mas tahimik ang rules. Kaya mas mahalaga na alam mo kung kailan hihinto, kung kailan magsasalita at kung kailan sasabihin, kailangan ko ng tulong. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang buong buhay mo. Hindi mo kailangang magdahilan. Isang malinaw na hiling. Isang tahimik na karapatan. At higit sa lahat, hindi ka nag-iisa. Marami tayong pare-pareho ang nararamdaman. At kapag may isa na nagsalita, mas nagiging magaan para sa lahat. Bago tayo magtapos, may gusto akong sabihin ng malinaw. Alam ko, maraming beses ko nang sinabi ito. At oo, baka napansin mo na. Pero inuulit ko dahil ito ang totoo. Isipin mo ako bilang isang anak, isang apo, o isang kapitbahay na makakasalubong mo sa terminal. Hindi ito para maging emosyonal. Hindi rin ito para magpabigat ng salita. Ito ay dahil ganito talaga ang layunin ng video na ito. Hindi kita tinuturuan. Hindi kita pinapangaralan. Kasama mo lang ako habang mas nagiging mabilis at mas tahimik ang mga patakaran sa airport. 12 bagay ang pinag-usapan natin. Lahat iyon ay para sa isang dahilan, para mas magaan ang galaw mo, mas kaunti ang pagod, at mas malinaw ang mga dapat mong asahan. Kung may isang bagay na gusto kong maramdaman mo, ito iyon. May pwede kang tanungin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like ito. Sa ganitong paraan, mas maraming seniors ang maaabot ng impormasyong ito. Kung gusto mong may babalikan ka, kapag may tanong ka ulit, mag-subscribe ka. Hindi ito channel ng takot. Ito ay channel ng pag-unawa. At ngayon, kung may karanasan ka sa airport, kahit maliit lang, isulat mo sa comments. Sabihin mo kung saan ka nanonood, anong bansa, anong syudad, ilang taon ka na. Huwag kang mag-alala. Walang maling tanong, walang nakakahiya. At kung may mahal ka sa buhay, na lampas 70 at madalas bumiyahe, i-share mo ito. Minsan, isang video lang ang kailangan para hindi mapagod ang isang biyahe. Nandito lang ako. Kasama mo.